Hello guys, good morning. So for this video, papakita ko sa inyo yung ginagawa ko pag ganitong umaga. Busy lang. Ito nga pala yung mushroom guys, na paborito ng amo kong babae. So yung mushroom na yan ay manipis at ibababad yan sa tubig. So hugasan mo na yan. Kasi alam niyo naman yung mushroom ay nasa katubo yan sa lupa. So, syempre, meron dyan mga buha-buhangin. So, kailangan linisin yan. Tsaka, syempre, during pagbibilad yan, hindi natin alam kung saan nila bibilad yan. Diba? So, possible, baka merong mga kalikabok. So, kailangan yan ay linisin, maigit. So, hinuhugasan ko siya ng 3 beses. And then, pag nakita ko na wala ng mga parang pamintang durog dyan, sabihin, mga buhangin, ay okay na siya. So, bababad natin siya ng mga 5 minutes. And then, ihanda ko naman yung iba kong gagawin. Kasi yan ay ilalagay ko sa giniling na baboy. So, punta naman tayo dito sa isa kong ginagawa. So, mas simultaneous to guys. Sabihin, sabay-sabay kong ginagawa yan. Sabay-sabay. Habang sa kabila ay nagpiprito, naghuhugas naman. So, dito naman, after kong makita na hindi pa naman luto yung piniprito kong isda, para sa lunch ni amo, ay pinrepare ko naman itong para sa breakfast ni amo kong babae. So, yung giniling na yan, lalagyan lang natin ng konting pamintang durog at white pepper ha, kasi may black pepper din dito. And then, konting-konti lang. And then, konti rin lang naman asin. Ganun lang ha. And then, konti. So, dinali ko yan kasi nalagyan ko na siya kanina. So, pakita ko lang sa inyo kung gaano karami yung nilagay ko. Ow! Oops, pasensya na kayo kasi kinagat ako ng pusa ako na nakatabi sa akin. Nanggigil pa. So, lalagyan din natin siya ng kapatak lang na toyo at yung cooking wine. White wine. Hindi nawawalan yan sa kusina ng mga amo dito sa food. Part talaga yan ng marinating nila. Pag magmamarinate sila, ganyan ay ilalagay. Pero since sabi na amo ko, konti lang ilagay ko, konti lang ilagay. Tapos nilagyan ko rin niya ng Maggi seasoning. Konting-konti rin lang. Mga 3 drops lang. And then, nilagyan ko rin siya ng sesame oil. Then, after ko siyang haluin ng ganyan, yung mga marinade na nilagay ko pang marinade, yung ating binabad na mushroom ay ilalagay sa ibabaw, tapos yung tubig niya ay isasama rin. Konti rin lang. Pantay din lang doon sa karne o sa ating giniling. So, yung lasa o flavor ng mushroom ay kakagat na dyan sa ating sinison or minarinade na giniling. So, yan na. Ilalagay sa ibabaw, pipigain muna yan. And then, yung pinagpigaan o yung pinagkatasan ng ating mushroom ay isasabaw din naman. Yung konti lang. Siguro mga 2 tablespoon lang. Yan. Pakita ko sa inyo kung gaano karami. Hindi kailangan masabaw ha. Kailangan lang is magkaroon siya ng konting juice kasi para makatulong yan, para mas lalong maging malambot yung ating karne. So, yun nga pala ilalagay ko sa steamer na rice cooker. So, nilagyan ko yan ng 1 cup na tubig. Then, yung pinaka strainer niya o yung pinaka rack sa loob. And then, ganyan nga pala ginagamit yung aming rice cooker. So, menu, ang isa-select mo ay yung cook. And then, pag na-select mo na yung cook ay pe-press mo ulit dyan yung menu. And then, iselect mo naman yung steam. And then, 10 minutes kasi ang steaming process ng aking giniling. So, isa-set siya ng 10 minutes. Tatagdagan lang siya dito kasi naka-standard na 5 yan. So, yan. Pipindutin mo yon hanggang maging 10 and then start. Press start. Yan. Tapos, okay. Automatic na yan na yan ay steaming na. So, ito naman yung brown rice ni among lalaki. So, yung piniprito kong isda para sa kanya, babaunin niya sa opisina at ilalagay ko naman yan kasama ng kanin na brown o brown rice. So, ganyan yung itsura ng isda na luto na. Hindi maputi yung laman. Kailangan ganyan. At hindi rin sunog or overcook.
So, ayan na. Luto na siya. Pati yung likod niya, medyo crunchy na siya. Then, ilalagay na natin. Patuluin yung konting mantika. And then, isama dyan. At, medyo i-fold kasi hindi kasya sa baunan ng amo ko, lalaki. So, make sure na nakaseal yung ating baunan para naman walang tagas kasi yan ay dinadala sa backpack ng amo kong lalaki. So, may pinakabag naman yan. Kanina nga pala, niluto ko na yung gulay pero hindi ko na napakita dito, guys. Siguro next time, i-share ko sa inyo kung paano ko pine-prepare itong ginisang green beans ni amo. Then, syempre, hindi mawawalan ng prutas. So, itong avocado na to ay hinog na. So, hinugasan kong mabuti, tinuyo, and then itong kalahati ay dadalhin niya naman sa opisina. So, yan ay nilalagay ko sa isang glass lock. Yan, sealed siya. And then, isasama ko doon sa kanyang dalawang baunan. Then, syempre, kailangan meron din siyang kutsara at chopstick. So, ito yung chopstick at kutsara ni amo na binabaon sa opisina. So, ayan na guys. Okay na yan. So, nakapag-ready na ako ng para sa amo kong lalaki na papasok sa opisina. So, next naman ay gagawin ko yung para sa pagliligpit. So, ayan na nga pala ang baunan. Then nga pala itong natirang avocado ay babaunin naman para bukas. At yan ay isisil natin din ng cling wrap. Ilalagay sa loob ng ref. So, after nyan ay maghuhugas na tayo. At pag nahugasan na natin yung mga pinggan at mga baso ay tutuyuin na gamit yung towel na pang plato. So, lahat ng mga ginagamit na mga kubyertos, mga pots, plates, and even yung mga glasses ay pinupunasan muna. Pinapatuyo muna yan. Meron akong pinaka Tupperware dyan na pinaglalagyan ko ng mga nahugasan na, and then patutuluin lang saglit. After na tumulong saglit, makapatak na yung excess na water, saka naman siya pupunasan isa-isa. And then ibabalik yan sa kanyang box kasi lahat ng mga gamit dito sa bahay ng amo ko ay may kanya-kanyang lagayan o designated na drawers. So sobrang organized ng kusina ng amo ko. So, modular yung design ng aking kusina ni amo. So, sobrang ganda. Kaya naman, lahat ay masarap ayusin dahil may kanya-kanyang lagayan. So, ganyan ang gawain ko sa umaga. Usually, ganyan. Pagbangon ko, mag-CR lang ako, 15 minutes, and then, ipagluluto ko na sila ng kanilang mga request na almusal. So, yun nga pala yung tauban ng mga nung mga nahugasan. So, dyan ko pinapatulo yan. And then, yun nga, after na makatulo siya, ay saka naman siya pupunasan isa-isa. So, ito nga pala yung towel na ginagamit sa pagpunas ng mga basang mga kubyertos. So, ayan. Araw-araw ay pinapalitan yan, guys. Kasi, sa umaga, bago yung lahat ng basahan, pati yung mga towel niya sa kamay, pag naguhugas ng kamay sa lababo, kunyari nag-toothbrush sila. So, lahat yan bago pagdating ng umaga. So, ito naman yung isa sa i-add ko na dish or ingredients doon sa niluluto ko na steaming sport. So, ito guys ay isang klase ng parang gabi. Galing yan sa Japan. Tapos yan, magkakat lang ako ng mga 1.5 inches. And then, make sure lang na hindi nyo hahawakan yung pinaka-katas nito, or make sure na pag nagbabalat kayo nito ay iiwasan nyo na humawak kayo sa inyong skin o sa balat. Okay lang sa palad natin siya, hindi siya makate. Pero once na yan ay tumalsik sa inyong balat, sa braso, ay nako, sobrang kate niya. Kasi nga siya ay ang isang klase ng gabi dito sa Hong Kong. So siya ay nabibili ng amo ko sa isang shop dito, kung saan yan naman ay galing talaga sa Japan. So masarap siya guys.
malaway-laway siya actually. Pero sabi nga ng amo ko, masustansya daw yan o healthy. So, ang gagawin ko dyan, huhugasan ko and then didikdikin ko yan ng pinong-pino. So, meron akong pandikdik, yung smasher dito ng aking, ginagamit ko rin yan sa pagtatadtad ng, o pagdidikdik ng, tawag dito, garlic. So, ayan, make sure nyo na nakasil din yung plastic bago nyo siya i-punch kasi nga, sabi ko sa inyo, yung pinakakatas niyan ay sobrang kate. Terrible sa kate, guys. Sobra talaga. Nung first time ko pa lang na makahawak nito actually, guys. Yung local na ganito. Kasi iyan galing sa Japan eh. So, yung meron nabibili niyan sa palengke. Siguro kung talagang followers ko kayo, nakikita niyo yan sa palengke pag namamalengke ako. Yung mahaba siya na parang baston. So, minsan, yung first time ko na nagluto niyan is, Diyos ko, hinugasan ko yung kamay ko, tapos syempre 'di ba yung excess na mga water sa braso mo sasabunin mo. Anong nangyari, yung kamay ko na mayroong pang dagta, itinatch ko sa braso ko. Kaya yun naman ang nangyari, maghapon akong kating-kate. So kung ano nang ginawa ko, so sinumbong ko lang sa amo ko kasi talagang sobrang irita na ako kasi sobrang kate talaga, guys. So pati suka, nilagyan ko na rin siya ng suka para mawala yung kate. So, medyo naman na-relief. Tapos yung buti na lang merong anti-itch relief yung amo ko. Meron siyang lotion na anti-itch talaga. So, yun. So, lesson learned. Basta nakita kayo ng something na hindi nyo kilala or medyo sa inyo kakaiba, ay magtatanong tayo sa amo natin. Lalo na kung nasa abroad kayo, guys. Basta natatandaan ko talaga, basta kahit anong klase ng gabi, kahit anong klase ng variety yan, kailangan, wag mong iyahawak yung kamay mo. Once na nagkachap ka or nagbabalat ka, make sure na yung tubig ay ihugas mo sa balat mo at hindi papatak doon sa mismong skin or braso mo. Or else, grabe talaga yung pangangate. So, dito naman guys, naganda na ako ng bawang kasi naubusan na ako ng bawang sa rep. So, yan. Every time, meron akong tinachop na 2 cloves or 2 buong garlic and then ilalagay ko sa rep. So, ito na pala yung naluto na after 10 minutes. Lalagyan niya ng 1 buong itlog at ayan. Tinurn off ko siya at sinet ko na naman sa steam for 5 minutes naman. So, after na maluto yung itlog, after 5 minutes ay tapos na po yan. Bago ko yan iserve sa amo ko, ay lalagyan ko naman siya nung tinadtad na yam. Yam nga pala ang tawag doon, guys. Yan. So, nilagay ko na sa ibabaw. Kakainin na ni amo ko ng ganyan yan, guys. Alam niyo ba? So, yan. Hindi ko alam kung anong magiging lasa niyan, pero siguro masarap. So, ito naman, pumanik na ako sa taas dahil tapos na ako mag-serve sa kanila. Nakapaghugas na rin ako ng mga plato. Wala na akong gagawin sa baba. And then, umalis na yung amo kong lalaki. So, that time naman, yung babae ay umalis na rin. So, pumanik na ako sa rooftop. At, ito naman ang tinrabaho ko. Nakita ko yung tanglad nung alaga ko o yung lemongrass ay sobrang laguna at marami ng mga tuyong dahon. So, ang ginawa ko ay nilinis ko dahil mapangit na sa paningin ko. So, kailangan linisin. So, ganyan ako guys. Hindi na kailangan utusan. Pag nandito ka sa Hong Kong, sa una laang, uutos-utusan ka mo kasi hindi mo pa alam kung ano yung mga gagawin or mga itatouch mo, priority mo. So, syempre, habang tumatagal, alam mo na kung ano yung mga dapat na gawin at mga dapat na i-priority. Katulad niyan, sa umaga, nag-gardening muna ako sa taas. Mini-make sure ko yung mga halaman ay nadiligan, lalo na kung tag-araw. Pero kung tag-ulan naman, okay naman yan. Gagawin mo na lang, linisan na lang yung mga tuyong dahon at yung mga bulaklak ay ikakat. Kasi ayaw ng amo ko na yung mga tuyong bulaklak ay makikita niya kasi pangit sa paningin niya yon. Ang gusto niya, fresh na bulaklak lang. Pag nakita niya na nangingitim na, ikakat na yon. Sabi niya, remove all the old flowers. Cut it out. So, ayan na nga. May basurahan naman tayo sa taas. Kaya naman, dyan ko na lang itinapon yung mga na samsam ko o nakulik ko ng mga old grasses. And
Then, syempre, lumipat naman ako sa kabila. Yun namang bougainvillea ko ay kinat ko rin yung mga old na mga flowers. Para naman magandang tingnan. So, ayan guys, ganyan ang ginagawa ko sa umaga. After nyan, ay susunod ko naman yung paglalaba. So, separate video na lang yung gagawin ko doon guys, para naman hindi kayo mahabaan dito sa aking video. Ito naman ang gagawin natin guys. Ito pruning natin yung ating bougainvillea. Hanggang din yung mga lumang mga sanga, mga bulaklak. So, hanggang dito na lang ang video ko guys. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!